Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi! Kung tayo ay makasalanan po ba tayo? O kung tayo ay makasalanan, pwede po ba tayong piliin ng Diyos para makatambal siya o makasama sa kanyang gawain? O paano nyo nalaman? So, dahil kasama ang mga makasalanan sa mga pinipili ng Diyos na ipadala upang kanyang tagapaghatid ng kanyang mensahe. O ano yung kanyang mensahe? Mabuting balita ng kaligtasan. So ito ang isang paalaala ng mga pagbasa ngayong ika-5 linggo sa karaniwang panahon. So ngayon, magsimula po tayo sa unang pagbasa. Mula saan ang unang pagbasa? Sa aklat ni Propeta Isaías. Dito sa unang pagbasa, mayroon bang pinili? Sino yung pinili ng Diyos? Si Isaías. Si Isaías ba ay makasalanan? Abay, alam na alam ninyo, no? Siya ay makasalanan dahil siya mismo ang nagsabi na siya ay makasalanan. Sabi niya, ako ay isang taong marumi ang labi at naninirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang mga labi. Ano bang ibig sabihin ng maruming labi? Nagmumura. Yun. Siguro yung mga taong ito mahilig magmura. Di po ba? Makasalanan pala si Isaías, bakit siya pinili ng Diyos? Dahil siya isang makasalanan na handang linisin sa kanyang mga sala. Di po ba? Na gustong pawiin ang kanyang mga kasalanan. Paano? Sa makalarawang pananalita, sinasabi sa unang pagbasa na mayroong seraphim. Anong dala ng seraphim? Isang baga na sinipit niya mula doon sa dambana ng altar at idiniit sa kanyang labi. Na ang ibig sabihin noon, si Isaías ay nilinis sa kanyang mga kasalanan dahil payag din siya na linisin sa kanyang mga kasalanan dahil kung hindi niya pinayagan yung sirapin. Amen ba? So ganyan ang Diyos, kapag mayroon siyang pinili, lalong-lalo na yung mga makasalanan, ay inililigtas niya sa kanyang kasalanan. At yan ang nangyari kay Isaías. At tama lang, dahil kung ang pinili niya ay ipinadadala niya para magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, ang kanyang pinili
ay dapat una na nakaranas ng pagliligtas sa Panginoon. Tama po ba ako? Kasi kapanipaniwala lamang siya kung siya mismo unang nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. O si Isaías ba unang nakaranas? Opo. So kapanipaniwala siyang tagapagpahayag ang mensahe ng Panginoon. Mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Ngayon, sa ikalawang pagbasa, mula saan ang ikalawang pagbasa? Mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. O dito ba may nakita rin tayong pinili ng Diyos na makatambal? Sino? Si San Pablo. Si San Pablo ba ay mabait o makasalanan? Makasalanan. Bakit siya makasalanan? Dahil inusig niya ang simbahan. Pinagpapatay niya, pinaghuhuli niya. Binibilanggo at sa bandang huli, pinapatay ang mga Kristiyano. So gayon pa man, siya ay pinili ng Diyos. Dahil handa rin siyang magsisi, tinanggap at magsisi sa kanyang mga kasalanan. O sa ikalawa, sa Ebanghelyo naman, mula saan? Ayon sa kanino? Ayon kay San Lucas. O mayroon bang pinili dito si Lord? Mayroon. Sino? Si San Pedro. Makasalanan ba si San Pedro? Siya mismo ang nagsabi, Lord, lumayo kayo sa akin, ako'y isang makasalanan. Tama ba? Pero hindi sinabi ni Pedro kung ano yung kasalanan niya. Basta't sinabi lang niya, ako ay makasalanan. O alam ba ninyo ang kasalanan ni Pedro? Ay, hindi ko alam. No? Basta't sinabi lang na siya ay makasalanan. So yan ang halimbawa ng tatlong makasalanan na tinawag o pinili ng Diyos na maging kanyang katambal o tagapagpahayag ng kanyang mabuting balita. Sino uli yun? Si Isaías, si San Pablo, at saka si Pedro. At alam ba ninyo kung ano yung nangyari sa kanila sa bandang huli? Si Isaías ay naging isa sa pinakadakilang propeta sa lumang tipan. Kita mo, makasalanan, naging isa sa pinakadakila. Sinas Pedro at Pablo ay naging pinakadakilang haligi ng ating simbahang Katolika. Kaya kapag kayo mapunta sa Basilica of St. Peter, saan yun? Sa Rome o sa Vatican, sa harap ng napakalaking basilikang ito, makita ninyo ang dalawang estatwa. O, kaninong estatwa yung nandoon? Alam na ninyo, St. Peter and Paul. Dahil yun ay paalaala na sila ang pinakadakilang leader ng ating simbahang Katolika. At dito, napansin ba ninyo sa harap ng ating simbahan? May dalawa rin po dyan na napakalaking estatwa. Napansin nyo? O, kanino mga estatwa yon? Kay San Pedro at San Pablo.
So you see, mga kapatid, kahit tayo ay makasalanan at pumapayag tayong linisin ni Lord sa ating mga kasalanan, tayo ay pwedeng magiging pinakadakila sa mata ng Diyos. Gaya ni na Isaías, San Pablo, at San Pedro. O, kaya ba natin yon? Nasa bandang huli, tayo rin ang pinakadakila. Amen ba? Oh, very good. Sabi niyo yan. Gagawin ninyo. Amen.